O ito ang sabi ng ating Senate President Tito Sotto, nakakahiya daw ang Pilipinas sa buong mundo kapag natuloy ang impeachment ng Pangulo at Pangalawang Pangulo. Sabay nga naman, pinakamatataas na leader ng ating bansa ay sasalang sa ganyang proseso. Ito lang naman yan, Tito Sotto. Isang dekada na tayong nakakahiya sa buong mundo. Natatandaan nyo ba nung nag-uumpisa pa lang ang kampanya ng 2016? Ang ginawa nyo sa NAIA na tanimbala. Hinayaan ang tanimbala dahil lang gusto nilang pabanguhin ng gusto ang pangalan ng Tatay Digong nila. Hinayaan nyo sa NAIA, hindi nyo man lang naisip na ang airport ang kauna-unahang mukha ng isang bansa. Kapag hindi maayos ang airport, may tanimbala, o anong mangyayari sa tingin ng ibang bansa sa atin? Bagsak na, noon pa lang, simula pa lang. Pagkatapos niyan, dinalaw tayo ng Santo Papa. Anong ginawa nyo sa Santo Papa? Minura nyo. O, yung ba hindi nakakahiya sa buong mundo? Headline, ang presidente ng Pilipinas noon. O pangatlo, itong pinagmumura si Obama, pinakamakapangyarihang leader sa buong mundo. Minura ng kauupong leader ng Pilipinas. O yung ba hindi nakakahiya? Inumpisahan ng 2016 sa sobrang nakakahiyang imahe at nakipag-alyansa sa China. Ibinasura ang treaty sa Amerika na alam naman natin na noong pa man, nasa history. Amerika na talaga ang kaalyado natin. O, noong 2016, inupo nyo ang tatay nyong karton, nakipagmabutihan sa China, sa Russia. O anong nangyari ngayon sa mga mangingisda natin sa West Philippine Sea? Binobomba, sugatan, hindi makapangisda, nagugutom ang mga pamilya. Hindi ba nakakahiya yun? Noon pa, isang dekada na tayong nakakahiya. Itong nangyayari ngayon sa ating bansa, iuupo na naman daw nila sa susunod na eleksyon ang anak nitong si Tatay Digong nyo, si Inday Sara. Dahil yan lang daw ang makakapagpabangon muli sa Pilipinas. Sekretary siya ng DepEd. Natuklasan niyang may korupsyon dyan. Ano ang ginawa niya? Umalis siya dahil daw may korupsyon. O yun ba ang tamang leader? Yan ba ang pampresidente? Hinahanap ang confidential funds. Sinabi niya, ginamit daw niya pang-imbestiga dito kay Saldico na ngayon ay isang pugante na nasa Portugal. Ginamit sa investigasyon. O nagsampa ba siya ng kaso? Hindi. Anong nangyari sa confidential funds? Baliwala, hindi ba? O tapos ngayon sinasabi niyong nakakahiya ang ating bansa. Ay hindi lang ngayon nakakahiya ang ating bansa. Noon pa, nilalabanan ngayon ng ating presidente ang korupsyon para matigil na itong bulok na sistemang ito. Ano ang ginagawa ng mga kritiko ng gobyerno? Itong mga diehard supporters na ito, pinapagulo ang investigasyon. Itinuturo ang Pangulo na siyang utak. Yung ba hindi nakakahiya? Para lang maisakatuparan nila ang pang-aagaw ng kapangyarihan. Punyetang nakakahiya yan. Noon pa tayo nakakahiya. Isang dekada na tayong nagbabantaan ng pagpatay. Isang dekada na tayong ang magandang kultura natin ay nabahira ng napakapangit na ugali. Sige nga, magbasa nga kayo ng comment section. Pagbabantaan kang dededbulit ka. Pagbabantaang dededbulin ang pamilya mo. Mismong ang pangalawang Pangulo, pinagbantaan ang Pangulo ng Pilipinas. Niisip nilang sila ang pinakamakapangyarihan. Sunod ang mga alipores. Meron tayong isang presidente na may hawak ng kapangyarihan para panatilihing maayos ang ating bansa. Pero ano ang ginagawa ng vice-presidente? Nakikiisa ba? Hindi. Ayun, pinagbantaan pa niyang dededbulin niya. O ngayon, inaayos ang ating bansa. Lahat ng mga untouchable na mga politiko, malalaking tao na nagkasala, lumabag sa batas, mga kurakot, na mga empleyado ng gobyerno ay ipinapakulong. Yan ba ay hindi pa natin mapasalamatan ngayon sa ating presidente na pilit niyang inaayos itong napakagulong sistema natin sa loob ng isang dekada. Nakakahiya, ano? Pero alam niyo, ang mas nakakahiya, yung kapwa Pilipino pa natin ang naglulubog sa ating gobyerno. Yun ang mas nakakahiya. Ngayon, gusto nating maging proud sa buong mundo, yung hindi tayo nakakahiya. O di, suportahan natin itong ginagawa ng ating Pangulo. Linisin natin ang gobyerno. Itapon natin ang mga basurang politiko na yan na patuloy na binubulag ang napakaliliit nating mga kababayan. Pinapaasa tayo na sila na naman ang kailangan ng bansa natin sa 2028. Punyeta. Tigilan na natin yan. Kung hindi nyo kayang gawin ngayon na suportahan ang paglaban sa korupsyon, huwag na tayong umasang magiging maayos pa ang Pilipinas sa mga susunod na dekada pa. Mahiya na lang tayo ng mahiya sa sarili nating lahi. Ikahiya na lang natin ang Pilipinas kung ganyan pa rin ang magiging sistema natin sa susunod na 2028.